Nang mawala ni Wolverine ang kakayahan nitong gumaling mula sa makapangyarihang angkan, kailangan nitong harapin ang mga mutant upang manatiling buhay. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang The Wolverine mula sa taon ng 2013. Nang ihulog ang atomic bomb sa Nagasaki, ang mga sundalong Japanese ay nagpasya na palayain ang mga bilanggo upang magkaroon sila ng pagkakataon na iligtas ang kanilang mga sarili, at ang isa sa mga miyembro ng sundalong Japanese ay si Sergeant Yeda na pinalaya si Logan mula sa hukay kung saan ito ikinulong. At sa lalong madaling panahon, ang mga sundalo ay sumali sa kanyang mga kasama upang kunin ang sarili nitong buhay bago patamaan ng bomba ang kanilang base. Gayunpaman, sa oras na mamamatay na ito, lumitaw si Logan upang iligtas siya at itinulak ang sarhento sa loob ng balon. Pagkatapos ay ginamit nito ang isang metal na takip upang protektahan siya habang ang katawan nito ay nakalantad sa epekto ng pagsabog. At ilang minuto ang lumipas nang matapos ang pagsabog, bumangon si Wolverine at nagulat ang sundalo na makita ang itsura ng lalaki, at ang hindi nito alam na ang bilanggo ay isang mutant, at sa loob ng ilang segundo ang kanyang buong katawan ay muling bumalik. At kahit pa ilang taon pagkatapos ng pagsabog ng bomba, si Logan ay pinapahirapan ng mga alaalang ito at nagising sa tabi ni Jean, at sa ilang sandali nakalimutan ng lalaki na sinaktan nito ang babaeng kanyang minamahal gamit ang kanyang mga kuko, at napagtanto na ito ay isa lamang panaginip dahil ang tunay na Jean ay pumanaw na. At matapos na tumayo, naglakad si Logan sa kagubatan hanggang sa marating nito ang lungsod, at pagkatapos nito mamili bumalik ito sa kagubatan. At sa gabi, habang natutulog ito, narinig nito ang isang hiyawan at putok ng mga baril, kaya nagpa siya itong umalis sa kuweba upang mag-imbestiga, at sa pagsunod sa mga bakas nakita ni Wolverine ang isang sugatang oso at ginamit nito ang kanyang kuko upang palayain ito sa paghihirap. At dahil dito, sinundan ng mutant ang mga hunter at nakita ang lalaki na sinasabing inatake siya ng isang oso. Inihayag ng lalaki na siya ay nasa kagubatan kasama ang kanyang mga kaibigan nang lumitaw ang hayop, at halos tinapos silang lahat, at ayon sa kanya siya lamang ang tanging nakaligtas sa grupo. At dahil nagalit, ginamit ni Logan ang palaso na nakita nito sa katawan ng oso upang batasin ang kamay ng lalaki, at ang sandata ay may lason na isang ilegal na gawain at nagdudulot ng labis na pagpapahirap sa nilalang. At sa pagtatangkang lumaban, binasag ng lalaki ang bote sa ulo ni Logan, at malapit nang tapusin ito gamit ang kanyang mga kuko nang lumitaw si Yukio, at inihayag na ang mga lalaking yun ay mamamatay sa isang banggaan ng sasakyan sa susunod na linggo. At sa mga sandaling yun, ang isa sa mga kalalakihan ay kinuha ng kanyang baril upang tapusin sila, ngunit mas mabilis si Yukio at ginamit ang kanyang espada upang putulin ang leeg ng lalaki. Pagkatapos ay hiniling nito kay Wolverine na samahan siya, at pareho silang sumakay ng sasakyan upang tumakas sa lugar. At sa daan, inihayag ng babae na hinahanap nito si Logan sa loob ng maraming taon dahil si Master Yoshida ay hiniling sa kanya na ibigay ang isang espada. At sa wakas, isiniwalat ni Yukio na si Yoshida ay malapit ng mamatay, at nais na pasalamatan si Wolverine ng personal sa pagligtas nito sa kanyang buhay ilang taon na ang nakalipas. Ang problema ay ang lalaki ay nakatira sa Tokyo, kaya kailangan kumbinsihin ni Yukio ang mutant na sumama sa kanya. At nang dumating ang dalawa sa mansyon, nakilala ni Logan si Shingan na anak ni Master Yoshida, at humanga sa kakayahan nitong humawak ng espada. At doon nakita nito si Mariko, at naawa nang makita nitong malungkot ang babae sa huling sandali ng kanyang lolo. At matapos na paliguan at gupitan ng buhok, pinayagan si Wolverine na bisitahin ang kanyang dating kaibigan, at inihayag ni Yoshida na hindi niya ito pinapunta upang magpaalam lamang. Pagkatapos ay nagpa siya ang matanda na gumawa ng isang proposal, at sinabing kaya nitong gamutin si Logan sa kanyang sumpa. At sa dekada nakita ni Logan na mawala ang kanyang mga mahal sa buhay nang walang magawa upang makasama sila, kaya inihayag ni Yoshida na nakahanap ito ng paraan upang tapusin ang pagiging immortal ni Logan at tapusin ang kanyang paghihirap. Ang siyentipiko na nagtatrabaho para kay Yoshida ay naniniwala na ang kakayahan sa pagpapagaling ni Wolverine ay maaaring ilipat sa ibang tao, at kapag nakumpleto ito, si Wolverine ay magiging isang mortal na tao tulad ng iba pa. Gayunpaman, tumanggi si Logan at patuloy siyang kinumbinsi ni Yoshida, at ayon sa kanya si Mariko ang kanyang apo ay nasa panganib at kailangan nito ang kanyang lolo. At sa pag-alis sa silid ng matanda, nakita ni Logan si Mariko na nakikipagtalo sa kanyang ama, at matapos na mapahiya, nagtungo ang babae sa isang bangin upang kunin ang kanyang buhay, ngunit nagawa siyang pigilan ni Logan. At lumipas ang ilang minuto sa panahon ng pakikipag-usap kay Yukio, nalaman ng lalaki na siya ay inampun ni Master Yoshida noong siya ay bata pa, at natagpuan sa mga basura habang naghahanap ito ng pagkain. At mula noon siya ay parang naging kapatid na ni Mariko, at sinabi ng babae na sa kinaumagahan ibabalik si Logan ng isang eroplano patungo sa Estados Unidos, at pinayuhan siyang matulog. Gayunpaman, sa gabi nagulat si Wolverine ng hindi inaasahang pagbisita, at nang magising ito biglang nawala ang babae. Pagkatapos ay nalaman nitong pumanaw na si Yoshida sa gabi, at nagpas siyang dumalo sa libing. At nang dumating ito sa lugar, nakasalubong ni Wolverine si Dr. Green, ang doktor ni Yoshida, at nagsimulang maghinala na may plano itong masama.
Pagkatapos ay nakita nito ni Mariko katabi ang kanyang fiancé na si Noburo na ministro ng hustisya, ngunit ang dalaga ay tila hindi masaya sa kanya. At sa panahon ng seremonya na pagtanto ni Logan na may mali at sinubukan na pigilan si Mariko sa paglapit nito sa kabaong. Gayunpaman, ang isa sa mga lalaking nagsasagawa ng seremonya ay tinanggal ang kanyang costume at binaril si Logan habang kinuha ng iba si Mariko. Ang mga Yakuza ay armado at inilabas ang ilan sa bisita at matapos na makabawi sa pag-atake nagpasya si Wolverine na kumilos. At matapos na bumangon sinundan ng mutant ang mga Yakuza habang tinatapos ni Yukio ang mga terorista gamit ang kanyang espada. At sa mga sandaling yun, isang archer na nagtatago sa bubong ay pumasok din sa eksena at ginamit ang kanyang mga arrow upang salakayin ang mga lalaki. At sa panahon ng laban sinamantala ni Green ang pagkakataon na kunan ng footage si Logan at nang tutukan siya ng isang baril tinapos niya ito gamit ang kanyang lason. Pagkatapos na alisin ang lahat ng mga kalaban na sinusubukan siyang pabagsakin sinundan ni Logan ang mga lalaki at nagawang talunin sila. Gayunpaman, matapos na barilin ng ilang beses tila nang hina ang katawan ni Logan at nangailangan ng tulong upang manalo ito sa laban. At sa mga puntong ito tumakas ito sa lungsod kasama si Mariko at sa tulong ng kasanayan nito sa pakikipaglaban nagawa nitong makatakas sa mga lalaking humuhuli sa kanya. At habang hinahabol ang dalawa sa lansangan ng Tokyo, sinundan sila ng archer at sa panahon ng paghabol ay nagawang tapusin ang ilan sa kalaban. At nang napagtanto nito na si Logan ay duguan, pinayuhan siya ni Mariko na pumunta ito sa doktor at sinabing uuwi na ito ng mag-isa. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Wolverine at sinamahan siya sa subway. At matapos na sumakay sa tren, napansin ng lalaki na ang kanyang sugat ay hindi naghihilom at nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. At nang lumabas ito sa banyo, nakita nito ang mga nakaligtas na miyembro ng Yakuza at muli kailangan niya itong labanan. At sa pagkakataon na ito si Logan ay mag-isa at habang sinusubukan na itapon ng mga tao sa tren na uwi nito sa pagkahulog niya at kailangan labanan ang mga Yakuza sa bubong ng sasakyan. At matapos na tapusin ito, bumalik si Wolverine sa loob at kinumbinsi ni Mariko na sumama sa kanya sa susunod na istasyon. Habang nag-iisip sila kung ano ang susunod na gagawin, nagpasya silang tumuloy sa isang hotel para sa gabi at nanatiling gising si Logan upang panatilihin itong ligtas. Gayunpaman, dahil nawalan siya ng maraming dugo sa mga nakalipas na oras, bumagsak si Wolverine at hiniling ni Mariko sa may-ari ng hotel na kumuha ng doktor upang gamutin siya. At dahil napagtanto na hindi na siya gumagaling katulad ng dati, dumating si Logan sa conclusion na si Dr. Green ang may pananagutan sa nangyari dahil nakita niya ito sa kanyang silid noong isang gabi. Samantala ang doktor, na isa talagang Viper na may kakayahang lasunin ang kanyang kalaban, ay nagpunta kay Harada at pinilit niya itong magtrabaho para sa kanya. Ang archer ay isa talagang gwardya na inupahan ni Yoshida, ngunit ngayon na ang matanda ay wala na si Dr. Green na ang namamahala. Inihayag ng babae na pinigilan nito ang kapangyarihan ni Wolverine at kailangan niya itong mahanap upang tapusin ang kanyang trabaho. At upang gawin ito, hiniling nito ang tulong ng archer at pagkatapos ng ilang oras sa bus, si Logan at Mariko ay dumating sa lungsod ng Nagasaki at naglakad patungo sa isang bahay na pag-aari ng pamilya ng dalaga. At sa kanilang pagsasalo, tinanong ni Logan kay Mariko kung sino ang archer sa libing at inihayag ng dalaga na kaibigan niya ito noong bata pa siya. Nais ng dalawa na magpakasal, ngunit ang kanilang relasyon ay pinigilan ni Yoshida at bago ito mamatay, gumawa ang matanda ng rebelasyon sa kanyang apo at sinabing iniwan ito ang buong kumpanya sa kanyang pangalan at sa loob ng 3 araw pagkatapos basahin ng hurado ang will, si Mariko ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Japan. At sa kanyang pagpapakasal kay Noburo ay wala itong nararamdaman na kahit ano para sa lalaki. At ang ginagawa lamang ni Mariko ay sinusunod ang utos ng kanyang ama dahil ayaw nitong suwayin ang kanyang ama. At sa umaga, tinawagan ni Mariko si Yukio at sinabi sa kanya ang kinaroroonan nito. Pagkatapos ay lumabas ang dalaga upang makipag-usap sa kanyang kapitbahay at humiling kay Logan na tulungan siyang alisin ang isang puno. At pagkatapos na magtrabaho, na pagtanto ng mutant na siya ay pagod na at muli kinumpirma na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kasing lakas gaya ng dati. At sa mga sandaling yun, nakita nito ang lugar kung saan siya nakulong nang sumabog ang atomic at naglakad sa balon kung saan sila nagtago ni Yoshida. At makalipas ang ilang oras nang magsimulang umulan, bumalik ang dalawa at nagpalipas ng gabi ng magkasama. At sa umaga, na naginip si Yukio at nagising na natatakot at nakita ang pagkamatay ni Logan. Samantala sa umaga, nang magising ito, narinig ng mutant ang sigaw ni Mariko na kinuha. Ang babae ay dinala ng 2 miyembro ng Yakuza at sinubukan ni Wolverine na sumunod sa kanila, ngunit tinamaan sa binti at hindi mapigilan na makuha ang babae. At nang makita na papaalis ang sasakyan, sinubukan ni Logan na kumuha ng impormasyon mula sa lalaki na naiwan at nagtanong upang malaman kung sino ang nasa likod ng pagkidnap kay Mariko.
At habang naglalakad sa lungsod nakasalubong ni Logan si Yukio at pagkatapos ng panaginip nagpa siya ang babae na pumunta upang salubungin ang mutant upang bala nito sa kanyang pagkamatay at nakita ito na may sugat sa kanyang binti. At matapos na sumakay sa sasakyan inutusan ni Logan ang babae na dalhin siya sa bahay ni Noboru ngunit bago pa bumaba si Logan ibinunyag ni Yukio na nakita nito ang kanyang kamatayan. At nang narinig nito ang eksaktong paglalarawan sa kanyang kamatayan nanatiling determinado si Logan na iligtas ni Mariko at hiniling kay Yukio na hintayin siya nito sa sasakyan. Gayunpaman nagpa siya ang babae na sumama upang tumulong sa kanya at sinabing gaganap ito bilang kanyang bodyguard. At pagpasok sa apartment ni Noboru nakita ito ni Wolverine na may kasamang dalawang babae at inutusan sila na umalis. At dahil nagalit hinarap nito ang ministro ng hustisya at sinabi na mayroon lamang siyang isang pagkakataon na ipaliwanag kung bakit gusto nitong ipapatay si Mariko sa mga yakuza. At sa una tumanggi si Noboru na magsabi ngunit matapos na suntukin ito nagpa siya itong sabihin ang totoo at sinabi na mula nung nagkasakit siya gumastos si Yoshida ng bilyon-bilyong dolyar sa pag-iimbak ng adamantium sa kanyang lihim na laboratorio. Ginawa ito ng palihim ng matanda upang pahabain ang kanyang buhay ngunit wala sa kanyang pagsisikap ang nagdulot ng inaasahang resulta. At ang ginawa lamang nito ay dinala ang kanyang kumpanya sa pagkalugi at si Shingan ay laging naroon upang suportahan siya. Sinubukan ng lalaki na maging mabuting anak sa pag-aasang gagantimpalahan siya nito pagkamatay ng kanyang ama ngunit iniwan ni Yoshida ang lahat ng kanyang kayamanan kay Mariko at dahil sa galit hiniling ni Shingan kay Noboru na patayin ang kanyang sariling anak at nag-alok sa kanya ng malaking kabayaran bilang kapalit. Pagkatapos na marinig ang katotohanan lalong nagalit si Logan at itinapon ng ministro palabas ng bintana at sa kabutihang palad nahulog ang lalaki sa isang swimming pool at nagawang makaligtas. At sa mga oras na yun si Mariko ay dinala pabalik sa mansyon at hinarap ang kanyang ama. At sa panahon ng pag-uusap inihayag ng lalaki na siya ang nag-utos sa pagpatay sa kanya at hindi nagpakita ng anumang pagsisi sa mga ginawa nito. At habang nagbabanta ito natatapusin siya isang grupo ng mga ninja ang sumalakay sa mansyon at tinapos ang lahat ng guard upang hanapin si Shingan. At nang napagtanto nito na nasa panganib ang kanyang buhay sinubukan ng lalaki na tumakas ngunit nauwi ito sa paghuli sa kanya at dinala si Mariko palabas sa lugar. Ang batang babae ay natakot at hindi naiintindihan ang nangyayari hanggang sa makita nito si Harada ang kanyang nakakabatang kaibigan. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki na pumunta ito doon upang iligtas siya at dalhin ito sa ligtas. At doon biglang pumasok si Dr. Green sa opisina ni Shingan at tinusok ang kanyang leeg gamit ang potion pen. At hindi nagtagal dumating si Logan at Yukio at pagpasok sa bahay nakita ng dalawa ang isang note na iniwan ng doktor at natuklasan ang eksaktong lokasyon kung saan dinala si Mariko. At bago puntahan ng dalaga nagpa siya si Logan na gamitin ang mga kagamitan ni Yoshida upang tignan kung ano ang mali sa kanyang katawan at nakita ang isang parasite na nasa kanyang puso. At dahil determinadong tanggalin ang bagay ginamit ni Wolverine ang kanyang kuko upang batasin ang kanyang dibdib upang maabot nito ang kanyang sariling puso. At doon lumitaw si Shingan at balak na tapusin si Logan ngunit mabilis itong pinagtanggol ni Yukio. At sa panahon ng labanan kinuha ng dalaga ang espada upang labanan si Shingan. Samantala nagawa ni Logan na alisin ang parasite na nasa loob ng kanyang puso at pagkatapos huminto ang tibok ng puso ni Logan tulad ng hinulaan ni Yukio. Habang sinusubukan na protektahan ang katawan ng kanyang kaibigan ng dalaga ay tuluyang natalo at malapit ng matalo nang magising si Wolverine at inatake si Shingan. At matapos na matamaan ng espada mabilis na gumaling si Logan at napagtanto na nabawi nito ang kanyang kapangyarihan. At kahit na binuutes ang kanyang tiyan ng ilang beses na natiling hindi napinsala si Logan at nauwi ito sa pagkamatay ni Shingan sa kamay ng Wolverine. Samantala gaman ang loob ni Yukio nang makita nitong buhay si Logan at sinabi na ito ang unang pagkakataon na hindi nagkatotoo ang kanyang hula. At matapos na makitang ayos ang kanyang kaibigan kinuha ni Logan ang note na iniwan ni Green at pinuntahan si Mariko. At nang makita nito ang doktor na salarin natuklasan din ng dalaga na ito ang pumatay sa lalaki at inatake siya. At sa mga sandaling yun bumagsak si Mariko sa kamay ni Harada at dinala sa isang silid. At nang magising ito naglakad ang babae patungo sa laboratorio at nakita ang Viper sa tabi ng isang armor na gawa sa adamantium. At pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay dumating si Logan sa lugar kung saan naroon ang dalaga. Gayunpaman upang makarating doon kailangan lagpasan ni Logan si Harada kasama ang mga tauhan nito na bahagi ng Shadow Clan. At nang napagtanto nito na nabawi ni Logan ang kanyang kapangyarihan nagpa siya ang archer na lumaban ng madumi at nilagyan ng lason ang kanyang palaso. At kahit pa natusok ang likod nito ng maraming palaso na natiling nakatayo si Logan ngunit nang tinamaan siya ni Harada ng may lason na palaso bumagsak ito. At makalipas ng ilang oras nagising ito sa isang upuan katabi si Dr. Green na sinagawa ang buong plano upang mahuli si Mariko para magkaroon nito ng pagkakataon pag-eksperimentuhan si Logan.
At sa kabutihang palad dumating si Yukio sa eksena at pumasok sa laboratorio upang iligtas ang kanyang kapatid at kaibigan nito. At sa panahon ng pakikipag-usap kay Logan inihayag ng Viper na pati na rin ang pagiging doktor dalubhasa din siya sa mga lason at genetically immune sa anumang makamandag na sangkap. At ngayon na nahuli na si Logan si Mariko ay pinalaya at sinubukan siya kumbinsihin ni Harada na umalis na ngunit tumanggi ang dalaga na iwan si Logan. At sa halip hinikayat nito ang kanyang dating kaibigan na abala at kinuha ang kutsilyo na nasa kanyang uniform at matapos na matamaan nito nagmadali si Mariko na tulungan si Logan at natuklasan na ang baluti na gawa sa adamantium ay isang remote control upang gumalaw. At sa mga oras na mawawala ni Wolverine ang kanyang kuko lumitaw si Mariko at pinigilan ang pag-atake. At sa mga sandaling yon ang upuan kung nasaan si Logan ay nawasak at nagawa nitong palayain ang kanyang sarili. At matapos na makaalis tumakbo ang dalawa at sinundan ni Green ngunit ang babae ay nagawang mapigilan ni Harada na tumira ng isang palaso sa puso ng babae upang pigilan ito na saktan si Mariko. Ngunit kahit nagtamo ito ng matinding pagkakahulog nakaligtas ang doktor at sinundan si Logan na kasalukuyang tinutugis ng robot na samurai. At pagkatapos itong patumbahin kailangan bumangon ni Wolverine upang maiwasan na tamaan ng samurai. At sa panahon ng labanan nagawa ng nilalang na putulin ang kuko sa kamay ni Logan at sumigaw si Wolverine sa labis na sakit. Samantala nagsimulang palitan ni Green ang kanyang balat at mas lalong naging makapangyarihan. At matapos na makahanap ng daanan sa lab nagtagumpay si Yukio na pumasok at nagsimulang makipaglaban sa Viper. At ilang palapag ang layo sinubukan ni Logan na tumakas ngunit muling naharang ng samurai at malapit nang tapusin ng lumitaw si Harada at tumira ng isang palaso sa ulo ng baluti. At sa mga puntong ito ang Archer ay tinapos at nagkaroon ng pagkakataon si Logan na kunin ang espada ng kanyang kalaban. At hawak ang espada tinanggal nito ang ulo ng robot at itinapon nito palabas ng tore. At hindi sinasadya nahulog din si Logan ngunit ginamit nito ang kanyang kuko upang kumapit at umakyat sa pader. At nang marating nito ang tuktok nakita nito ang labi ng samurai at naniniwalang tapos na ito ngunit muling gumalaw ang nilalang at pinutol ang kuko ni Logan sa kaliwang kamay. At sa panahon ng pakikipaglaban kay Dr. Green si Yukio ay nagkaroon ng pangitain at natutunan kung paano nito tatapusin ang kalaban. Mabilis nitong ginamit ang kaalaman na ito sa kanyang kalamangan at itinali ang isang tali sa leeg ng babae. Pagkatapos ay ikinabat ng babae ang katawan ng Viper sa cable ng elevator at nauwi ito sa pagkaputol ng kanyang ulo. Samantala patuloy na sinusubukan ni Logan palayain ang kanyang sarili mula sa samurai at tinusok ang mga buto nito. Naniniwala ang lalaki na ang baluti ay kinokontrol mula sa malayo at nagulat nang matuklasan na ito ay kinokontrol mismo ni Yoshida. Ang matanda ay penik ang kanyang pagkamatay upang mahuli si Logan at pilitin itong ilipat ang kanyang kakayahan magpagaling patungo sa kanya. At habang nakatusok ang baluti sa kuko ni Wolverine ang mga kapangyarihan ng mutant ay inililipat kay Yoshida at ang katawan ng matanda ay nagsimulang magbago sa tulong ni Logan. At nang matuklasan nito na ang kanyang lolo ang nasa likod ng lahat nagpasya si Mariko na kumilos at inihagis ang isa sa mga kuko ni Logan sa ulo ng lalaki na ngayon ay isa ng bata katulad ng panahon na iniligtas siya ni Logan. Pagkatapos ay tinusok ng babae ang leeg ng kanyang lolo at si Logan ay nagkaroon ng pagkakataon na tapusin siya. At nang maalis ang adamantium sa kanyang katawan ang kanyang mga kuko ay hindi na nababalot ng metal at muli naging buto. Gayunpaman hindi pa rin ito napigilan si Logan na batasin ang dibdib ng samurai at inihagis ito sa bangin. At matapos na tapusin ang kanyang kalaban humiga si Logan upang magpahinga at nabuhayan ang loob nang makita nito si Mariko at Yukio na ayos lang. At sa sumunod na linggo pagkatapos ng pagbabasa ng will si Mariko ay naging bagong CEO ng kumpanya ni Yoshida at nagpaalam sa kanyang kapatid na nagpas siyang magsarili. Pagkatapos ay nakipag-usap ang babae kay Logan at sinubukan na kumbinsihin siyang manatili sa Tokyo kasama siya ngunit sinabi ng mutant na kailangan itong sundin ang kanyang tadhana bilang isang sundalo. At matapos na magpaalam naghiwalay ang dalawa at sumakay si Wolverine ng eroplano kasama si Yukio at kasama ang kayang bagong bodyguard nagpasya si Logan na bumalik sa Estados Unidos upang malaman kung ano pang hamon ang naghihintay sa kanya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.